Tapos naging gentler ako, naging appreciative ako sa mga relatives ko, cousins and tito, tita ko. Which I noticed they were uncomfortable na touchy ako. Kasi sa family namin hindi common yung I love you, yung thank you, parang more of like, mm, gano'n na lang. Pero ako kasi expressive ako na I love you, thank you, ganyan. Tapos nung na-realize ko na or nung na-embody ko na, fully warm na talaga ako na tao na hindi na ako detached from them. Kita ko na ah, yung buong pagkatao nila as who they are outside our family, na minamahal ko sila for who they are. Tapos ganun pa rin yung pagtrato sa akin. Parang dun ako nagka-turning point na kahit gaano ko i-shape yung sarili ko to be the ideal kid or to be like my cousins or to be agreeable, to be an agreeable child, hindi hindi na bago yung approach nila sa akin. Parang mas lumala pa nga nung nagkaanak na ako. Looking back, ano yung mga parts ng sarili mo na dati kinikriticize that has later become a strength? Yung parts ng sarili ko na kinikriticize is yung pagiging expressive ko, yung pagiging loud ko. Kasi naalala ko dati, yun yung one of the most common reasons na masisigawan ako eh. Yung ang ingay, ganon. Tapos ngayon na malaki na ako, I'm working for the vulnerable sector. Napapansin ko, yung mga tao, nagga-gravitate sila sa akin. Tapos minsan may thoughts ako na, ang dami namang bata dito. Ang dami namang tumatabi sa akin. Tapos yun na pala yun, na parang may gravitational pull na yung warmth ko that used to be na perceive as OA or pretentious, ganon. Kasi I love you nga ganon eh. Pero yun, ngayon parang strength ko na siya na nasa vulnerable sector na ako. People seem to appreciate it. Okay. Paano mo i-describe yung family, yung relationship mo with your family right now? Right now, ano na kami, supportive from afar. Supportive ako sa kanila from afar. Tapos sila din, ganun din sila sa akin. Happy sila sa mga achievements ko working for the government. Tapos ngayon din kasi independent living na ako eh. So mas manageable na yung conflict. Hindi na yung kagaya ng ah, na, na, na parang may claustrophobic feeling sa bahay. So yun, mas manageable na. Okay. So if you were given a chance to rewrite your life story, so meron ka bang, ano yung either i-emphasize mo or papalitan mo? So ang sasabihin mo is, if I were to rewrite my story, I would. Okay? So 3, 2, 1, go. If I were to rewrite my story, I would focus on the good things or the good people surrounding me. Kasi growing up, being assigned as the black sheep of the family or being assigned that role, may mga taong magsasabi na, kaya ka mabait, kaya ka warm, kaya ka ganyan. Kasi alam mo yung pinagdaanan ng mga taong left behind. Especially kasi ang ang work ko is related to vulnerable sector. So I'm inclined to hear those who are designed by the system to be left behind. So parang hindi ako naging mabuting tao dahil dun eh. Hindi yun yung reason or yung catalyst ng pagiging ganito ko ngayon. Yung reason for me being a good person is the people that showed me na hindi ko kailangan patunayan yung sarili ko para makareceive ng kindness, ng empathy. Kasi without the good people na that made me believe in myself again, yung mga masasamang nangyari
or pinagdaanan ko and mga narinig ko as a black sheep, parang yun lang yun eh, masama lang siya eh. Pero with them on the picture, parang, okay. Pwede pala na hindi ganon. Okay. Ano yung message na may bibigay mo to those who also identify themselves as black sheep? Yung message na mabibigay ko is, may nabasa akong quote na talagang nagsistick siya sa akin until now. Parang, when you grow up in a burning house, you think the world is on fire. Which means for me na hindi dahil sa family mo or sa unit nyo, iba ang pagtrato sa'yo. Huwag mong ipaperceive na sa labas ng bahay nyo, ganun din yung tingin nila sa'yo. Which is, very pinagpapasalamat ko sa mga katrabaho ko, sa PWD of my municipality, and sa mga nakikilala kong bagong tao ngayon na pinapakita nila sa akin na I am more than the role I was assigned to be sa family namin.